Magiwalay na tayo. Ang masalitang iyon ay parang isang mabigat na bato na biglang bumagsak sa gitna ng eming hapagkainan nung gabi ng bisperas ng Pasko na balot na nakabibinging katahimikan ang buong kabahayan. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin mula sa nakahinsasa na pinahirapan kong lutuin ng buong hapon. Tiningnan ko ang lalaking kaharap ko, ang lalaking pinagsilbihan ko sa loob nga 30 taon. Wala akong nakitang bakas ng pagsisisi o kalungkutan sa kanyang nga mata, kundi isang malamig na pagtingin na tila ba ako ay isang lumang kasangkapan na matagal na niyang nais itapon. Sa mga sandaling iyon, hindi ako umiyak. Walang luhang pumata mula sa aking nga mata. Sa halip, may isang kakaibang pakiramdam ngang kaluwagan na dumaoy sa aking dibdib. Ipinasok ko ang aking magaspang na kamay sa bulsa ng aking lumang delantal at kinapa ang isang maliit na bagay doon. Ang selyo, dahan-dahan ko itong inilabas. Tapos na, naisip ko, ako naman ngayon. Nang ilapa ko ang selyo sa ibabaw nga mesa, nalaki ang mga mata nga aking asawa. Rinig na rinig ko ang pagbaksak ng kutsara nga aking biyenan sa sai. Isang mata ginting na tuno na bumasak sa katahimikan. Ang aking hipat na palejing may matalim na dila ay naiwang nakanganga walang mahanap na salita. 30 taon kong hinintay at pinahandaan ang sandaling ito nang hindi ko namamalayan. Dahan-dahan kong kinala ang tali ng aking delantal sa aking likuran. Hinubat ko ito at maingat na itinupi bago ipatong sa ibabaw ng mesa sa tabi ng paborito nilang ulam na hindi ko man lang natikman. Tumalikot ako at naglakad patungo sa pintuan. Binuksan ko ito at sinalubong ako ng napakalamig na simoy ng hangin. Dumampi ito sa aking mukha at sa aking mga braso, ngunit hindi ako nakaramdam ng ginaw. Sa unang pagkakataong pakalipas ng 3 dekade, huminga ako ng napakalalim. Punong-puno ng hangin ang aking mabaga. Wala na ang mabigat na dagan na matagal na nakapatong sa aking dibdib. Ang kuwentong ito nga aking paglaya ay hindi na simula ngayong gabi. Naumpisa ito 30 taon na ang nakararaan. Noong unang araw ko bilang manugang sa pamamahay na ito. Sariwa pa sa aking alaala ang boses ng aking biyenan, isang boses na naging anino ko sa araw-araw. Maala ang sabaw, Rosa, 22 taong gulang pa lamang ako nun. Hindi ko pa nga tuluyang nahuhubad ang aking puting kasotang pangkasal ay inutusan na niya ako mahanda ng hapunan para sa mga bisita. Nakatayo ako sa kusina, pinapapawisan habang siya ay tumikim ng isang kutsara at sumimangot ng wagas. Iyon ang simulan ng aking mahabang kalbaryo. Mula noon, ang bawat pagdiriwang ay naging isang walang katapusang digmaan. Tuwing sasapit ang mahahalagang araw tulad ng Pasko, pista o kaarawan nila, gumigising ako ngang alas 4 ngang madaling araw. Kahit halos hindi ko pa maimulat ng maayos ang aking mamata dahil sa labis na pagod, kinakapwa ko na ang luma at kumukurap-kurap na ilaw sa kusina. Habang ang buong bahay ay mahimbang pang natutulog, ako ay nagsasimula ng makiba-makbayo at makpakulo. Napiprito ng isda at nagluluto ng karne habang tumatalsi ang kumukulong mantika sa aking mabraso. Hanggang ngayon, baka pa rin ang nga maliliit at pulang marka ng paso sa aking balat. Ang amoyng bawang at sibuyas ay tila permanenteng nakadikit sa aking buhok at nga kuko, ngunit walang sinuman kahit ang aking asawa ang nagtanong kung ayos lang ba ako o kung kailangan kong tulong. Ang asawa ko ay palaging nakaupo lamang sa sala, nakatutok sa telebisyon o nakababasa ng gayaryo. Ang aking hipa naman ay lilitaw lamang sa kusina upang makunwaring naghihiwa ng isang mansanas bago muling maupo sa malambot na silya. At ang aking biyenan, palagi siyang nakatayo sa hambang pintuan ng kusina, nakahalukip-kip at tila isang bantay na naghihintay ng aking pagkakamali, suno ang balat ng letson. Sobrang lapsan ng pansit. Matabang ang sasa. Wala akong narinig na papuri kahit minsan. Pagkatapos ng bawat handaan, iniwan nila sa akin ang bundok ng mahugasin. Hinugasan ko ng hinugasan ang mga plato, kaldero at baso hanggang sa kumulubot at mabita-bita ang aking magkamay.
Kapag tapos na ang lahat at papasok na ako sa silid, madadatnan ko ang aking asawa na humihili na. Hindi ko maintindihan kung bakit napakahirap para sa kanya na sabihin ang simpleng salitang salamat. Sa loob ng 30 taon, unti-anting namati ang aking pagkatao sa bahay na iyon. Hindi man lang nila tinatawa ang aking pangalan. Ina, asawa, manugang, babae, oy. Iyon lamang. Ang pangalang Rosa ay tuluyang naglaho nang tumuntong ako sa kanilang bakuran. Naging isa lamang akong tagaluto, tagalaba, at tagapaglinis. Isa kong anino na gumagalaw sa paligid nila, napapansin lamang kapag may kulang sa hapak kainan o kapag may hindi naplansang damit. Tiniis ko ang lahat ng iyon dahil inisip ko na iyon ang kapalaran ng isang asawa. Hanggang sa may isang kakaibang nangyari nung nakaraang tag-init. Nasimulang makbago ang kilos ng aking asawa. Sa simula, inisip ko na baka pagod lamang siya sa trabaho, ngunit naging kapansin-pansin ang kanyang pagiging palihim. Nasimula siyang itago ang kanyang telepono. Dati, inilalapat niya lamang ito kung saan-saan, sa ibabaw ngang mesa o sa tabi nga unan. Ngunit bigla siyang naging maingat at palaging. Nakataop ang ibabaw nito upang hindi ko makita ang lumalabas sa screen. Kapag may tumatawa at naroon ako sa sala, mabilis siyang tumatayo at pumapasok sa banyo o lumalabas sa hardin upang sumagot sa mahinang boses. Madalas din siyang umalis tuwing katapusan ng linggo. Ang dahilan niya palagi ay may paktitipon silang makalase. Ang dating minsan sa isang buwan na pakikita nila ay naging 2 at kinalaunan ay halos tuwing linggo na. Isang hapon, habang naglalaba ako ng kanyang mga damit, biglang tumigil ang paggalaw ng aking mga kamay. Nang kusutin ko ang kanyang paboritong kamisa dentro, may naamoy ako. Isang matamis, mapangakit at matapang na pabangungang babae. Kumabo na napakalikas ang aking dibdib. Wala akong ginagamit na pabango. Sa loob ng 30 taon, hindi ako bumili ng anumang pampaganda dahil mas pinili kong itabi ang bayer para sa pang-araw-araw naming gastusin at pamasahin ng aming mga anak. Mabilis na nakunan ang makakaisipan sa aking utak. Ngunit ano ang hinawa ko? Ipinakpatuloy ko ang paklalaba. Ibinaon ko ang aking mukha sa labahan at umiyak ng walang tunog habang nakikinig sa alon ng tubig sa palanggana, tila walang nangyari. Ipinapatuloy ko ang aking araw dahil natatakot akong harapin ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay pilit na napapakita sa akin. Sunod-sunod na ang patunay na natuklasan ko habang naglilinis ng kanyang sasakyan. Nakita ko ang isang nakatuping resibo sa ilalim ng upuan. Resibo iyon yung isang mamahaling restaurant sa labas ng Eming Bayan at ang petsa ay noong araw na sinabi niyang may mahalaga siyang pulong sa trabaho. Isang linggo matapos iyon, nakakita ako ng isang mahabang hiblang ng buhok na may kulay kayumanggi na nakasabit sa kanyang sinturon. Maikli at itim ang buhok ko. Mula nang ipanganak ko ang aking panganay, pinutol ko na ang aking buhok hanggang balikat upang hindi maging sagabal sa gawaing bahay. Hindi ko siya kinumpunta, wala akong sinabihan. Inipon ko ang lahat ng sakit sa aking dibdib hanggang sa pakiramdam ko ay sasabok na ako. Alam kong guguho ang maliit na mundo ko kung bubuksan ko ang usapang iyon. Ang aminin na ang 30 taong inialay ko, ang kabataan ko, ang pangarap ko na inalay ko sa pamilyang ito ay mawi lamang sa isang masakit na panlilinlang ay katumbas ng pabura sa buong pagkatao ko. Ako si Rosa, ang matiising asawa. Iyon lamang ang nakakapit sa akin. Kung mawawala iyon, ano na lamang ako? Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na maaring ipikit ang aking mamata. Araw iyon ng kaarawan ng aming anak na si Sofia. Nangako akong bibilhan ko siya ng isang magandang panyo na matagal na niyang gusto. Pumunta ako sa malaking pamilihan sa bayan. Habang tahimik akong umayak sa hagdanan de kuryente, napatingin ako sa kabilang hagdan na pababa. Doon, tila huminto ang paikot ng mundo. Nakita ko ang asawa ko.
Kasama niya ang isang babaeng mas bata, makinis ang balat, at nakasuot ng magandang bestida, ngunit ang mas dumuro sa puso ko ay ang mukha ng aking asawa. Nakangiti siya. Isang ngiting napakatamis at napakaliwana, isang ngiti na hindi ko nasilayan kahit minsan sa loob ng aming bahay sa nakalipas na 30 taon. Kumikislap ang kanyang mata habang pinakikingan ang sinasabi ng babae at mahigpit na nakakapit ang kamay ng babae sa kanyang braso. Nanlupaypay ang aking matuhod. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ako makagalaw hanggang sa makarating ako sa tuktok ng hagdan. Napupumilit akong maglakad patungo sa pampublikong palikuran. Pumasok ako sa isang bakanteng silid, isinara ang pinto at doon ibinuhos ko ang lahat ng luhang matagal kong pinigilan. Napaupo ako sa malamig na sahi, tinatapan ng makabilang kamay ang aking bibig upang walang makarinig sa aking mga hagulgol. Naramdaman ko ang matinding awa sa aking sarili. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin matapos akong umiyak. Nakita ko ang isang matandang babae, pagod ang mga mata, tuyo ang balat at nakasuot ng kupas na blusa. Paano nga ba niya ako mamahalin? Naisip ko, kung pati ako ay hindi ko na makilala ang sarili ko. Umuwi ako ng araw na iyon na walang dalang regalo para kay Sofia. Nagluto ako ng hapunan na parang isang makina na nakaprograma na sa kanyang gawain. Dumating ang asawa ko kinagabihan at sinabing pagod siya. Inihain ko ang kanyang pagkain. Wala akong sinabi. Habang nakatalikod ako at naghugas ng kanyang pinakainan, tumulo ang isang luha at humalo sa tubig sa lababo. Naisip ko nung gabing iyon, hindi niya talaga ako minahal. Siguro ay naging kasangkapan lamang ako upang makaroon siyang komportableng buhay habang hinahanap niya ang kanyang tunay na kaligayahan sa iba. Kaya nang sabihin niya ang gasalitang magiwalay na tayo noong bisperas ng Pasko, hindi na ako nagulat. Inunahan pa niya ako. Inasahan siguro nilang luluhot ako, iyak, at magmamakaawa na huwag niya akong iwan dahil wala akong pupuntahan. Ngunit nailapak ko ang selyo at lumabas ng bahay. Alam kong iyon na ang huling beses na tutuntong ako ron. Dala ang aking lumang maleta, naglakad ako patungo sa isang malit at madilim na silid paupahan na nahanap ko ng palihim noong nakarang buwan. Binuksan ko ang pinto at sinalubong akong amoy-amag na dingging. Walang kagamitan kundi isang manipis na bani. Naupo ako sa gitna nga silid. Sa labas, dini ang ingay ngam nga lasing at harurot ngam nga sasakyan. Di salok nga silit na iyon mayroong malalim na kapayapaan. Walang nautos, walang nanlalay, walang naahanap ng pagkain. Sa unang pagkakataon ako ay nag-iisa, ngunit ang pakiramdam ng kalayaan ay mabilis na napalitan ng matinding takot kinaumagahan. Binuksan ko ang aking lumang pitaka. Binilang ko ang lukot na papel na pera at ilang barya na naipon ko mula sa sukli sa palengke na pagkaliit. Hindi aabot ng isang buwan ang perang ito pambayad sa upa at pakain. Paano ako mabubuhay? 30 taon ako nakakulong sa kusina, wala akong alam na trabaho sa labas, wala akong kakilala na maring tumulong sa akin. Naglaka-laka ako sa mamaalikabok na kalsada ng palengke upang mahanap ng mapapasukan. Nakita ko ang isang maliit na karinderya na may nakapaski na papel sa labas, nangangailangan ng tagahugas ng pinggan. Papatong na sana ang aking paa sa habang karinderya upang matanong nang biglang tumuno ang aking telepono sa loob ng aking bed. Kinuha ko ito at nakita ang pangalan ng aking anak na si Sofia. Mabilis ko itong sinagot, inaasahan na baka hinahanap niya ako at nag-alala siya sa aking pag-alis. Ngunit hindi paalala ang narinig ko sa kanyang boses, kundi matinding kaba at panginginig. Ina, nasaan ka? Humihibing tanong niya. Nalaman ko kung ano ang ginawa ni Tia Elena at namtatay sa pangalan mo sa bangko at sa titulo ng lupa noong 1 linggo. Kailangan mong makini ng mabuti ngayon din.
Wala na tayong oras upang maisip dahil bukas na bukas din ay may darating na mga autoridad para kunin ang lahat sa iyo, pati na ang natitira mong kalayaan. Ano ang ibig mong sabihin, Sofia? Tanong ko, habang unti-anting nalalami ang bukong katawan. Ano ang ibig mong sabihin, Sofia? Halos hindi lumabas ang boses ko mula sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang paktayo ng nga balahibo sa aking bato habang mariin kong hawa ang telepono. Sa kabilang linya, dini ko ang mabilis na pahinga ng aking anak, tila natatago at natatakot na may makarinig sa kanya. Ina, ginamit nila ang pangalan mo. Si Tia Elena may kakilala siya sa sanging gobyerno na nag-asikaso nga titulong lupa pagka ang pirma mo sangga papeles. Ibinenta nila ang kapirasong lupa na minana mo pa sa iyong mga magulang doon sa probinsya. Hindi lamang iyon, gumawa sila ng mapekeng seke gamit ang pangalan mo upang umutang ng malaking halaga sa bangko para sa negosyo ni tatay. Ngayon na hindi nila nabayaran ang utang, ikaw ang hinahabol ng bangko at ng nga inutangan nila. Kasong panloloko at pag-issue ng tumalbo na tsiki ang isinampalaban sa iyo, bukas ang umaga pupunta ang nga alaga ng batas diyan sa inupahan mo upang dapin ka. Parang huminto ang peiko ng mundo. Umiko ang aking paningin at napakapi ako sa magaspang na dingding ng sili upang hindi ako matumba. Ang lupa sa probinsya. Ang kaysa isang alaalang na iwan sa akin ng aking yumaong ama at ina. Matagal ko na ito nakalimutan dahil sinabi sa akin ng aking asawa noon na wala itong halaga at siya na ang bahalang maasikaso ng mga buwis nito. Iyon pala matagal na nila itong pinaplanuhan. Hindi lamang nila ninakaw ang aking kabataan at ang aking pagod sa ngang 30 taon, plinano rin nilang kunin ang kaysa isang bagay na paari ko at ngayon ay nais pa nilang ipasa sa akin ang kanilang mga kasalanan upang mabulo ako sa bilangguan. Ina, nakikinig ka ba? Umiyak na si Sofia. Umalis ka na diyan ngayon din. Nalaman nila sa pamamagitan ng isang kakilala kung saan ka nakatira ngayon. Huwag kang makdadali ng maraming gamit. Magkikita tayo sa lumang simbahan sa dulo ng bayan, doon sa may gilid ng sementeryo. Madilim doon at walang masyadong tao. Hihintayin kita roon sa loob ng 1 oras. Mag-iingat ka, ina. Papatayin ko na ang tawag bago pa nila mahalata na wala ako sa aking silit. Bago pa ako makasagot ay naputol na ang linya. Nabalot muli ngang katahimikan ang maliit na silit, ngunit sa loob ng aking isipan ay may sumasabo na bulkan. Ang takot na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan na isang naiinit na galit. Isang galit na hindi ko inakalang may kakayahan ako maramdaman. Ginamit nila ako, ginawa nila akong panangga sa kanilang makasakiman. Ang aking asawa na nang akong alagaan ako sa harap ng dambana, ang aking biyenan na palaging may matalim na salita ngunit pinaksilbihan ko ng tapat, at ang aking hipat na palaging nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa, silang lahat ay magkakasawat upang sirain ang aking buhay. Hindi ako umiyak, walang panahong umiyak. Mabilis kong binuksan ang aking lumang maleta at kumuha lamang ng 2 damit, ang aking pitaka at ang aking balabal. Isinilit ko ang mga ito sa isang maliit na bag na tela. Iniwan ko ang maleta upang kung sakaling dumating sila ay akalain nilang babalik pa ako. Isinuot ko ang aking sapatos, binalot ng balabal ang aking ulo at balikat upang hindi madaling makilala at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng silid. Malamig ang hangin sa labas at nagsisimula ng pumata ang ambon. Naglakad ako sa makiti na eskinita ng aming lugar. Rinig ko ang tahol ng gaaso sa malayo at ang amoy nga imburnal ay humahalo sa amoy nga basang lupa. Bawat yaba nga, aking mga paay, may kasamang kaba. Bawat anino ng posta ng ilaw ay nagbibigay sa akin ng takot na baka may nakasunod na sa akin. Nang makarating ako sa kanto, pumara ako ng isang tricycle na nakaparada sa gilid ng madilim na kalsada. Sinabi ko sa driver na ihatid ako sa lumang simbahan sa dulo ng bayan. Walang imik na pinaandar ng matandang driver ang kanyang sasakyan.
Habang umaanda kami sa tahimik na kalsada, hindi ko may wasang alalahanin ang muka ng asawa ko nung gabing sabihin niya ang salitang magiwalay na tayo. Kaya pala ganun kalami ang kanyang mga mata. Kaya pala parang nak mamadali siyang paklisin ako. Hindi dahil sa babaeng kasama niya sa pamilihan. Ang babaeng iyon ay isa lamang bahagi ng kanyang pagtatasil. Ang tunay na dahilan ay upang may layo ako sa bahay bago pumuto ang iskandalo ng magatumalbo na seka apeking titulo. Nais nilang ako ang mukhang tumakas dahil sa utang. Nais nilang ako ang maging salarin habang sila ay malayang nakatira sa malaking bahay na ipinundar mula sa aking ninakaw na lupa at sa peking utang na nakapangalan sa akin. Napakapait ng katotohanan. Ang pamilyang pinagsilbihan ko hanggang sa makalyo ang aking makamay ay siya ring pamilyang nahuhukay ng aking libingan. Tumigil ang tricycle sa tapat ng malaking gawaing bakal na tarangkahan ng lumang simbahan. Nagbayad ako at bumaba, madilim ang paligid. Tangi ang makandilang nakasindi sa labas ng pintuan ng simbahan ang nabibigay ng liwanag. Ang maklumang punto sa sementeryo sa gilid ay nakmumuhang nakat tayong anino sa gitna ang ambon. Niyaka ko nang mahigpit ang aking bag at dahan-dahang nalakat patungo sa gilid ng simbahan kung saan may isang maliit na kapilya na bukas para sa mga nais manalangin kahit 10 oras ng gabi. Pagpasok ko sa loob, naamoy ko agad ang natutunaw na pakit ng kandila at ang amoy ng lumang kahoy. Sa isang sulok, nakita ko ang isang figura na nakaupo sa kahoy na upuan, nakayuko at nanginginig. Sofia, tawa ko sa mahinang boses. Mabilis na naangat ng ulo ang aking anak, basang-basa ang kanyang mukha ng luha. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng napakahipi. Ina, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ang tagal mong nadusa sa loob ng bahay na iyon tapos ganito pa ang gagawin nila sa iyo. Hinagot ko ang kanyang likuran at hinalikan ang kanyang wala kang kasalanan, anak. Walang kasalanan ang isang anak sa kasakiman ng kanyang ama. Lumayo ng bahagya si Sofia at may kinuha mula sa kanyang dalang itim na bag. Isang makapal na kayumangging sobre inilabas niya ang mga nilalaman nito sa ilalim ng malamlam na liwanag na isang bumbilya sa kapilya, mga kinopyang dokumento. Nakapasok ako sa silid aklatan ni tatay kaninang gabi habang nainuman sila ni Tia Elena sa sala. Paliwanag ni Sofia habang nangingini ang kanyang nga kamay na natuturo sa mapapel. Nakita ko ang nga ito sa loob ng kanyang nakakandadong kabinet. Madalas niyang iniiwan ang susi sa loob ng sapatos niya kaya nakuha ko. Tiknan mo ito, ina. Tinitigan ko ang nga papel. Nandun ang kopya nga titulo ng lupa nga aking nga magulang. Nandun ang isang kasulatan ng pakbenta. At sa ibaba nito, naroon ang pangalan ko, Rosa, na may kasamang pirma. Ngunit hindi iyon ang aking pirma. Masyadong malinis at mayos ang kurba nga letra samantalang ang pirma ko ay nangingini dahil sa pagod ng aking makamay sa araw-araw na paglalaba at pahuhugas. Naroon din ang nga kopya ng pautang mula sa iba't ibang tao at sa isang malaking bangko. Lahat ay nakapangalan sa akin na nakakahalaga ng milyon-milyon. Ang pra ay idinirekso sa pangalan ng negosyo nga aking asawa at ni Tia Elena. Pinaplanuhan nila ito ng matagal. Ina, bulong ni Sofia habang nakatingin sa paligid, bakas ang matinding takot sa kanyang nga mata. Narinig ko silang nausap kagabi. Sabi ni Tia Elena, mas mabuti nang mabulok ka sa kulungan dahil kapak na kulong ka na. Hindi ka na makakahingi ng hatian sa mga ari-arian bilang asawa. At wala ring maniniwala sa isang matandang asawa na walang pinaaralan at walang sariling pera na ipatanggol ang sarili sa hukuman. Ginamit nila ang kawalang muwang mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa, nais nilang burahin ng tuluyan ang aking pag-iral. Para sa kanila, hindi ako tao kundi isang kasangkapan na matapos pakinabangan sa loob ng bahay ay gagamitin pa upang saluhin ang kanilang krimen.
Napakuyom ang aking mga kamao, ang magaspang kong balat, ang aking mga tuyong labi, ang aking pagod na katawan. Lahat ng ito ay naging saksi sa aking pagiging tapat na asawa at ina. Hindi ako papaya na tapusin nila ang aking buhay sa likod ng rehas habang sila ay napapakasaya sa perang ninakaw nila mula sa akin at sa ibang tao. Ano ang gagawin natin ngayon, Ina? Tanong ni Sofia, ang kanyang tini ay puno nga kawalan ng paasa. Hindi ka maaring bumalik sa inupahan mo. At hindi ka rin maring lumapit sa mga autoridad sa ating bayan dahil malakas ang impluensya ni Tia Elena ron? Binayaran na niya ang ilang matataas na tao upang siguraduhin hindi ka makakalusot. Kailangan kong umalis sa bayang ito, sagot ko. Puno na determination ang aking tinik, isang tinik na matagal nang ibinaon sa limot ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Pupunta ako sa Maynila. May isang lumang kaibigan ang aking ina doon, si Aling Carmen. Hindi ko alam kung buhay pa siya, ngunit kailangan kong subukan. Kailangan kong magtagupan samantala at yumanap ning paraan upang mapatunayan na hindi ako ang pumirma sa mga dokumentong ito. Kailangan kong isang matapat na tagapagtanggol. Kumuha si Sofia ng isang maliit na balot mula sa kanyang bag. Ina, kumuha ako ng counting pera mula sa aking naipon sa trabaho. Hindi ito kalakihan ngunit makakasapat ito upang makarating ka sa Maynila at may makain sa unang araw mo ron. Dalhin mo rin itong nga kopya ng dokumento. Ito ang tanging sandata mo laban sa kanila. Napaya ako na tanggapin ko ang balo ang aking anak. Sa kabila na lason na itinanim ang kanyang amo etia sa aming pamilya. Nanatiling dalisay ang kanyang puso. Paano ka, Sofia? Baka saktan ka nila kapak nalaman nilang tinulungan mo ako. Huwag mo akong alalahanin, Ina. Hindi nila malalaman na ako ang kumuha nga kopya dahil ibinalik ko rin ang nga orihinal na dokumento sa kabinet ng maayos. Maingat ako. Ang mahalaga ngayon ay makalayo ka. May manggadadaan na busa malaking kalsada malapit dito papuntang Maynila. Umalis ka na bago pa sumikat ang araw. Tumayo ako at mahigpit na niyakap ang aking anak. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Kinakabisado ang bawat kurba nito dahil hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Mahal na mahal kita, Sofia. Pangako babalik ang iyong ina at kapag nangyari iyon, hindi na ako ang dating nakayuko at sunod-sunuran. Ipaglalaban ko ang sarili ko. Saktong tatalikod na sana ako upang maklakap patungo sa malaking kalsada nang biglang umilaw ang telepono ni Sofia sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito upang tignan kung sino ang napadala ng mensahe. Nang mabasa niya ang nasa screen, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Simulang mangini ang kanyang labi at nalaki ang kanyang mata sa matinding gulat at takot. Bakit, anak? Ano iyon? Tanong ko. Lumalakas muli ang kabog ng aking dibdib. Iniharap ni Sofia ang telepono sa akin. Ang mensahe ay mula sa kanyang ama. Ang nakasulat ron ay mga salitang nagpatigil sa tibok nga aking puso. Alam kong kasama mo ang iyong ina sa lumang simbahan. Huwag na kayong matangkang tumakas. Nakapaligid na kami sa labas. Alam kong kasama mo ang iyong ina sa lumang simbahan. Huwag na kayong matangkang tumakas. Nakapaligid na kami sa labas. Pauli-ulit na umaling-awngaw sa aking isipan ang mga salitang iyon. Nanigas ang buong katawan ko habang nakatingin sa maliit na telepono ni Sofia. Ang malamlam na liwanag nito ay tila nagpapahiwatig nga aming malagim na katapusan. Paano niya nalaman? Paano kami nasundan ni Thomas? Puno ng takot ang nga mata ng aking anak. Nangingini ang kanyang nga kamay habang nakahawak sa akin. Ina, anong gagawin natin? Nandito na si tatay. May makasama siyang lalaki. Siguradong matauhan iyon ni Tia Elena. Huminga ako ng malalim. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi ako maaring mapadala sa takot. 30 taon akong naging sunod-sunuran. 30 taon akong naging duwag. Ngunit ngayon, nakasalalay ang kalayaan ko at ang kaligtasan ng aking anak.
Tumingin ako sa paligid ng maliit na kapilya. Ang makandilang unti-anting naupos. Ang lumang rebulto na masanto na tila nakamasik sa amin. Sofia, makinig ka sa akin. Mahinang ngunit madingkong sabi habang hawa ang kanyang kabilang balikat. Itago mo ang telepono mo. Punasin mo ang iyong mga luha. Lalabas ka sa kabilang pintuan na parang walang nangyari. Sasabihin mo sa iyong ama na pumunta ka rito upang magdasal dahil naguguluhan ka sa mga nangyayari sa ating pamilya. Huwag mong ipapahalata na nakita tayo. Hindi, ina. Hindi kita iwan dito. Higbi ni Sofia, mahipit na nakakapit sa aking braso. Baka kung ano ang gawin nila sa iyo, baka patayin ka nila at palabasin na pagkamatay ka dahil sa utang. Hindi mangyayari iyon, panata kong sagot kahit sa toto lamang ay kumakabo ng malakas ang aking dibdib. Kabisado ko ang simbahang ito, anak, bago pa tayo kinasal ng iyong ama. Dito ako madalas maglinis tuwing hapon. May isang maliit na daanan sa likod ng altar na nakakonekta sa lumang kumbento at mula ron ay maaring lumabas patungo sa sementeryo na hindi napapansin ng sinuman sa harapan. Ngunit kailangan mo akong iwan ngayon. Kung makikita nilang makasama tayo, madadamay ka sa galit ng iyong ama, Tia Elena. Umiling na umiling si Sofia, ngunit hinila ko siya at niyakap ng mahigpit. Ito na lamang ang paraan, anak. Iligtas mo ang iyong sarili upang balang araw ay matulungan mo ako. Ipinapangako ko, mabubuhay ang iyong ina. Hahanapin ko si Aling Carmen sa Maynila. Tatawagan kita kapag ligtas na ako. Sa huling pagkakataon, hinalikan ko ang kanyang noo at itinula siya ng dahan-dahan patungo sa gilid ng kapilya. Umiyak man ay sumunod si Sofia. Pinanut ko siyang lumakat palayo. Ang kanyang balikat ay yumuyugyok sa pagiyak. Nang tuluyan siyang makalabas, mabilis kong kinuha ang maliit kong bag at sobrang naglalaman ng mga dokumento. Isiniksik ko ito sa loop ng aking damit malapit sa aking dibdib upang hindi mabasa ng ambon at hindi madaling makuha kung sakaling mahuli nila ako. Pumasok ako sa pangunahing bulwagan ng simbahan, madilim at amoy ng lumang kahoy. Naririnig ko na ang gayaba at ang mahinang boses ng galalaki sa labas ng malaking tarangkahan. Binubuksan na nila ang sirang kandado ng pintuan. Mabilis akong naglakat patungo sa likuran ng altar. Kinapak ko ang isang lumang pinto na gawa sa makapal na kahoy. Matigas ito at mahirap buksan, ngunit ginamit ko ang lahat ng lakas na natitira sa aking katawan. Bumukas ito ng may mahinang langit-langit. Pumasok ako at maingat na isinara muli ang pinto. Nasa loob na akong lumang daanan patungo sa sementeryo. Napakadilim. Kinakapa ko lamang ang magaspang na pader upang hindi ako madapa. Naramdaman ko ang lamig ng hangin na pumapasok mula sa mga bitak nga bato. Rinak ko mula sa itas ang buwoses ni Thomas. Hanapin niyo siya. Hindi maring makalayo ang matandang iyon. Siguradong nandito lamang siya nagtatago. Nangingini ang aking matuhot sa tuwing maririnig ko ang kanyang tinik na naghari sa akin sa loob ng 3 dekada. Ngunit pinili kong ihabang ang aking mapaa. Nang makalabas ako sa daanan, bumunga sa akin ang nakatayong krus at lumang puntot ng sementeryo. Mas lumakas ang patak ng ulan. Nabasa ang aking balabal at ang aking manipis na damit, ngunit hindi ko ininda ang lamig. Natago ako sa likod ng isang malaking musoleo na makita ko ang liwanag ng isang flashlight na sumuyok sa mga puntot. May 2 lalaki naghahanap sa likuran ng simbahan. Dumapa ako sa basang damuhan, pilit na isinisiksi ang aking sarili sa puti upang hindi nila ako makita. Ang amoy ng basang lupa ay nagpaalala sa akin na maaring ito na ang magiging huling hantungan ko kung makakamali ako. Nang lumayo ang lalaki at dumaan sa kabilang hilera ng mga puntot, mabilis akong gumapang palayo at tumakbo patungo sa mababang bakod ng sementeryo. Inaiyak ko ito nang walang paalinlangan. Hindi ininda ang gasgas sa aking mga braso at binti. Pagbaksak ko sa kabila, nasa isang madilim na eskinita na ako napatungo sa pambansang lansangan. Tumakbo ako ng tumakbo. Ang aking baga ay parang masusunog sa kakulangan ng hangin. Ang aking nga binti ay parang ngatuot na mabigat iangat, ngunit patuloy akong tumakbo.
Sa bawat pahabang, naisip ko ang nga pekeng dokumento, ang muha nga baeng kasama ni Thomas at ang walang pusong plano ni Tia Elena. Ang lahat nila iyon ay nagsibing panggatong sa aking determinasyon na makatakas. Nang makarating ako sa malaking kalsada, nakita ko ang mailaw nga isang malaking bus na padating. Pilit kong inangat ang aking kamay upang pumarada ang bus at umaya ako. Basang-basa, punong puti at yumihinga. Tiningnan ako ng konduktor mula ulo hanggang paa, ngunit nang iabot ko ang pambayad na lukot na pera, itinuro niya sa akin ang isang bakanteng upuan sa likuran. Umupo ako roon, pilit na pinakalit ang aking sarili sa sulok. Nang umanda na ang bus, doon lamang tuluyang bumaksa ang aking mga luha. Umiyak ako para sa aking nakaraan, para sa aking anak na naiwan, at para sa walang kasiguraduhang bukas na naghihintay sa akin. Mahaba at nakakapagod ang bayahe patungong Maynila. Nakatingin lamang ako sa bintana, pinakmamasdan ang nga anino nga puno at bahay na mabilis na lumilipas sa gitna nga diliman. Sa bawat oras na lumilipas, unti-unting namamatay ang takot sa aking puso at napapalitan ito nga isang tahimik na paninindigan. Hindi na ako si Rosa na asawa ni Thomas. Ako na ngayon si Rosa na lumalaban para sa kanyang buhay at dangal. Sumikat ang araw nang makarating kami sa magulo at maingay na lungsod ng Maynila. Bumaba ako sa isang malaking terminal sa Cubao. Nakakahilo ang dami ng tao, ang ingay ng sasakyan at ang natatawagang tindero. Iba ito sa aming tahimik na bayan sa probinsya. Dito, pakiramdam ko ay isang maliit na insekto lamang ako na madaling matapakan. Mahigpit kong hinawakan ang aking bag at nasimulang matanong sa mga dumadaan patungkol sa tirahan ni Aling Carmen. Ang kaysa isang impormasyon na mayroon ako ay isang lumang address sa isang masikip na lugar sa Tondo, isang lugar na kilala sa pagiging magulo. Sumakay ako ng jeep at pagkatapos ay naglakad sa mga makikitid at mababahong eskinita. Nakatingin sa akin ang mga tao, nagtataka siguro kung bakit naroon ang isang matandang babaeng mukhang pagod at may dalang maliit na bag. Hindi ko sila pinansin. Nakatuon lamang ang isip ko sa paghahanap sa bahay na iyon, ang bahay na maaring maging huling takungan ko. Matapos ang halos 2 oras na paikot at pagtatanong, narating ko rin ang tapat ng address, ngunit unti-unting gumuho ang aking paasa nang makita ko ito. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy, sira-sira ang bubong at nakadikit ang kahoy na harang sa mabintana at pinto. Walang tao, tila matagal na itong inabandona. Lumapit ako sa isang matandang babae na nagwawalis sa harap katabing bahay. Magandang araw ho, mahina kong bati. Dito ho ba nakatira si Aling Carmen? May hinahanap po kasi ako kamaanak ni sana. Huminto sa pagwawalis ang matanda at tiningnan ako ng may awa sa kanyang nga mata. Naku, Ali, matagal nang pati si Carmen. 5 taon na ang nakararaan. Ang nga anak niya nasipunta na sa ibang bansa at ibinenta na ang lupang iyan sa isang negosyante kaya hindi na tinitirhan. Wala ka nang abutan dito. Nalamig ang buwa kong katawan, patay na si Aling Carmen. Ang tanging taong inaasahan kong maring tumulong sa akin at magtako sa akin sa malaking lungsod na ito ay wala na. Paano na ako ngayon? Saan ako pupunta? Wala akong kakilala, kakaunti ang aking pera at dala-dala ko ang mga dokumento maring mapakulong sa akin. Nakatayo ako sa gitna nga makitit na kalsada, hindi alam kung ano ang susunod na habang unti-anting bumibigat ang aking pahinga. Alis na sana ako upang mahanap ng murang matutuluyan kahit para sa isang gabi lamang nang biglang may humintong isang sasakyan sa mismong likuran ko. Isang puting sasakyan na may mga asul na ilaw sa ibabaw. Sasakyan ng mga pulis. Bumukas ang pinto nito at 2 lalaking nakapulisan ang bumaba. Ang isa sa kanila ay lumapit sa akin, tiningnan ang isang papel na hawak niya at pagkatapos ay tumiti sa aking mukha. Ikaw ba si Rosa? Tanong niya sa isang malamig at otoritaryong boses. Napaatras ako. Nakarating na ba ang impluensya ni Tia Elena hanggang dito sa Maynila? Paano nila ako nahanap agad?
Hahawakan na sana ngang pulis ang aking braso nang may isang boses na biglang sumigaw mula sa likuran ng nga pulis, isang boses ng lalaki na hindi ko kilala. Teka lang, ma-opisyal, sino ba ang lalaking iyon at bakit siya nakikialam sa aking pakadakip? Teka lang, ma-opisyal. Isang malakas at madiing boses ang bumasa sa nakakabinging katahimikan na eskinita. Lumingon ako at nakita ang isang lalaking may katandaan na marahil ay nasa ika-60 taon ang edad, nakasuot ng isang kupas na kamisa dentro at may hawak na isang supot ng magulay. Mabilis siyang naglakad patungo sa amin. Hindi alintana ang mga unipormadong lalaki na nakatayo sa aking harapan. Bakit ninyo ginagambala ang aking asawa? Tanong ng lalaki habang humarang siya sa pagitan ko at nam nga pulis. Asawa, nanlaki ang aking mga mata ngunit pinigilan ko ang aking sarili na maksalita. Naramdaman ko ang mahigpit na paggawa ng lalaki sa aking nanginginig na kamay. Ang kanyang kamay ay magaspang kalyado ngunit nakbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Sino ka? At bakit mo sinasabing asawa mo ang babaeng ito? Siya si Rosa, isang pugante na may kautusan mula sa korte na hulihin, sagot ng pulis na may halong inis sa boses. Tumawa na malakas ang lalaki, isang tawa na tila ng iinsulto. Rosa, matagal na kaming nakatira rito sa Tondo, opisyal. Maria ang pangalan ng asawa ko. Galing lamang siya sa pamilyan upang bumili ng aming lulutuin para sa pananghalian. Baka namamalik mata lamang kayo o maling impormasyon ang ibinigay sa inyo ng inyong pinatanungan. Tinitigan ng maigi ng pulis ang lalaki at pagkatapos ay bumaling sa akin. Pilit kong inilihis ang aking paningin at iniyuko ang aking ulo na kukunwaring isang takot at inosenteng residente ng lugar na iyon. Unti-unti na naglalabasan ang kapitbahay mula sa kanilang barong-barong. Ang kababaihang naglalabas sa tabi ng kalsada ay tumigil sa kanilang ginagawa at nagsimulang makbulungan. Ang kalalakihang nag-iinuman sa kanto ay tumayo at lumapit ng bahagya, nakatingin ng masamasam nga pulis. Kilala ang lugar na iyon sa pagiging makakamping mga makakapitbahay tuwing may mga dayong awtoridad na gumagawa ng gulo. Napansin ng 2 pulis ang pakdami ng taong nakapaligid sa kanila. Nakatinginan sila. Marahil ay naisip nilang hindi magiging madali ang paghuli sa akin kung makakagulo sa lugar na iyon, lalo na at wala silang kasiguraduhan na ako nga ang kanilang hinahanap. Bumuntong hininga ang unang pulis. Sige, alis kami ngayon, ngunit babalik kami at titiyakin namin hahaluhugin namin ang buong lugar na ito. Mabilis silang sumakay sa kanilang sasakyan at umalis. Nang mawala sa aming paningin ang sasakyan, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Nang hina ang aking matuhod at muntik na ako matumba kung hindi lamang ako inalalayan ng matandang lalaki. Huwag kang maksalita rito, bulong niya sa akin. Sumunod ka sa akin ng mabilis. Naglakad kami sa isang tila labirinto ngang masisikip na eskinita. Dikit-dikit ang bahay na gawa sa pinatak-pitaping yero at kahoy. Rinig ko ang iya ka ng nga bata, ang amoy ng pini pritong tuyo na humahalo sa amoy nga basang lupa at nakatambak na basura. Sa kabila ng kahirapan ng lugar, mayroon itong buhay na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng malaki at malamig na bahay ng aking asawa. Matapos ang ilang minutong paglalakad, pumasok kami sa isang maliit ngunit malinis na bahay. Isinara niya ang pintuan at pinaupo ako sa isang lumang silyang gawa sa kawayan. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa banga at inabot ito sa akin. Ininom ko ito ng sunod-sunod. Naho ako sa matinding takot at pagod. Ako si Arturo, papakilala nga laki habang naupo siya sa silya sa aking harapan. Kapatid ako ni Carmen, ang babaeng hinahanap mo kanina. Napatakip ako sa aking bibi. Kapatid kayo ni Aling Carmen, paano ninyo nalaman na ako ang naghahanap sa kanya? At bakit ninyo ako iniligtas mula sa mga pulis? Bumuntong hining nga si Arturo tumingin sa isang maliit na altar sa sulok na bahay.
Bago mamatay ang aking kapatid na si Carmen, palagi niyang kinukuwento ang tungkol sa matali niyang kaibigan sa probinsya, ang iyong ina. Mayroon siyang itinagong lumang litrato ninyong dalawa. Nang makita kita kanina na nakatayo sa harap ng lumang bahay ni Carmen, nakilala agad kita, hindi na bago ang iyong mga mata, Rosa. Parehong-pareho sa mga mata na iyong ina na puno ng kabaitan. Ngunit kanina, nakita ko rin ang matinding takot sa nga matang iyon. At nang dumating ang nga lalaking napapakunwaring nga pulis, alam kong nasa panganib ka. Napapakunwaring nga pulis? Tanong ko, punong patataka. Peka ang maiyon, Rosa. Sa tagal kong nakatira rito sa Maynila sa dami ng nakasalamuha kong mga autoridad, kilala ko kung sino ang tunay at kung sino ang manggabayarang tauhan lamang. Walang dalang opisyal na kautusan ang mga iyon at ang sasakyan nila ay walang tamang plakang pulisya. May mga tao nais kang ipahuli ng tahimik. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bumuhos ang lahat ng aking luha. Hindi lamang dahil sa takot kundi dahil sa labis na pagod at pasanin na matagal ko ng kinikimkim. Ikinuwento ko kay Arturo ang lahat. Ang pang-abuso ng aking biyenan at hipa, ang panlilinlang ng aking asawa, ang peking lagda na ginamit upang ibenta ang lupa ng aking magulang, at ang milyon-milyong utang na isinampal sa aking pangalan. Ipinakita ko sa kanya ang kopya ng dokumento na nakuha ni Sofia. Habang nakikinig si Arturo, nakita ko ang patalim ng kanyang mata at ang paiting ng kanyang panga. Nang matapos ako, tahimik niyang kinuha ang mga dokumento at sinuri ito mabuti sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilawan. Napagkasama nga taong iyon, mahinang sabi ni Arturo, ginamit nila ang iyong kahinaan at katapatan. Matagal ako trabaho bilang isang klerk sa munisipyo bago ako nagretiro, Rosa. Pamilyar ako sa ganitong magawain ng masindikato. Ang pirma rito ay ginaya ng buong husay. Ngunit kung susuriin ng isang eksperto, malalaman nilang hindi ito kumpas ng kamay mo. Ngunit hindi sapat ang lumuha lamang tayo rito. Kailangan nating kumilos bago nila mahanap kung saan ka natatago. Saan ako magsisimula, Mang Arturo? Wala akong pera, wala akong impluensya. Sila ay mayaman at maraming kilalang matataas na tao sa aming bayan. Tumingin sa akin si Arturo, ang kanyang mukha ay punong paninindigan. May kilala akong isang tao, isang matapat na tagapagtanggol. Isa siyang batang abogado na lumaki rito sa Tondo at naalay ngang kanyang profession upang tulungan ang mga taong inaapi at walang kakayahang mabayad ng malaki, si Abogado Manuel. Pupuntahan natin, siya bukas na bukas din. Dito ka na muna, palipas ng gabi. Ligtas ka rito. Kinabukasan, habang madilim pa ang paligid, naglakad kami ni Arturo palabas ng eskinita at sumakay ng pampasaherong sasakyan patungo sa isang maliit na gusali malapit sa simbahan ng Quiapo. Umakyat kami sa ikalawang palapa at pumasok sa isang masikip na opisina na amoy lumang papel at kapa. Doon ay sinalubong kami ni Abogado Manuel, isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo, magulo ng bahagi ang buhok, ngunit may napakatalim na mga mata. Inilapat ni Arturo ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Ikinuwento niya ng buod ang aking kalagayan habang ako ay nakayuko. Pinipigilan ang aking kaba. Kinuha ni Abogado Manuel ang mga papel at pinag-aralan ito ng tahimik. Lumipas ang ilang minuto na tanging ang tunog lamang ng pahlipat ng pahina ang naririnig sa loob ng silid. Hindi magiging madali ito, Aling Rosa, panimula ni Abogado Manuel habang tinatanggal ang kanyang salamin. May mga pera at kapangyarihan ang mataong bumangga sa iyo. Ibinayaw nila ang lahat ng ebidensya upang ikaw ang lumabas na salarin. Ngunit may malaking butas ang kanilang plano. Upang mapatunayan natin sa husgado na pagka ang mga lakda na ito, kailangan natin nga original na kopya na iyong tunay na pirma na ginawa mo maraming taon na ang nakararaan bago pa mangyari ang mapautang na ito. Isang dokumento na mapapatunay na iba ang iyong paraan ng pagsulat. Mayroon ka bang naisip? Napaisip ako ng malalim. Ang aking makadaliri ay naklalaro sa lelayan na aking naman.
Sa loob ng 30 taon, bihira akong pumirma sa mga opisyal na papeles dahil ang asawa ko ang palaging na asikaso ng lahat, ngunit bigla kong naalala ang isang bagay. Ang aking lumang katibayan sa pakboto at ang orihinal na kasulatan ng aming kasal. Mayroon po, mabilis kong sagot. Ang aking lumang katibayan sa pakboto no ako ay dalaga pa at ang unang sipi nga aming kasunduan sa kasal. Naroon ang aking tunay na pirma. Itinako ko ang makaiyon sa loop na isang malit na kahoy na kahon. Inilibing ko ang kahon na iyon sa ilalim ng nga sahi na tabla sa lumang. Silit tulugan ng aming bahay sa probinsya dahil ayaw kong pakialaman ng aking biyenan ang nga alaala ko. Wala silang alam tungkol doon. Napangiti si Abogado Manuel, iyan ang kailangan natin, ang dokumentong iyan ang magliligtas sa iyo mula sa pagkakakulong at siya ring makbabaon sa iyong asawa at hipag. Ngunit paano natin iyon makukuha kung nagtatago ka rito at pinaghahanap ka nila ron? Kailangan kong kausapin ang aking anak na si Sofia. Sabi ko, ang puso ko ay muling nabuhayan ng pag-asa. Siya lamang ang nakakaalam kung paano buksan ang sahi na iyon nang hindi lumiliha ng ingay. Siya ang kukuha para sa akin at magpapadala rito sa Maynila. Kinuha ni Arturo ang kanyang telepono mula sa bulsa at inabot ito sa akin. Tawagan mo siya ngayon din, Rosa. Sabihin mo ang buong plano. Nangingini ang aking makamay nang pindutin ko ang nga numero ng telepono ni Sofia. Bawat pek-ring ng telepono ay tila peiko ng patalim sa aking dibdib. Paano kung bantay sarado siya? Paano kung nakuha nila ang kanyang telepono? Matapos ang 5 pek-ring, may sumagot sa kabilang linya. Sofia, anak ko. Pabulong kong tawag, ang boses ko ay halos mabiyak sa matinding pananabi at takot. Anak, pakinggan mo ako, kailangan ko ang tulong mo. Ngunit bago ko pa maituloy ang aking sasabihin, isang malalim at nakakapa, hindi balahibong tawa ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang tawa na naging bangungo ko sa loob ng 30 taon, nanigas ang bukong katawan. Akala mo ba talaga makakatakas ka ng ganun-ganun lamang, Rosa? Malamig na tinik ni Tomas ang umaling-awngaw sa aking tainga. Magaling, nakahanap kang paraan upang makatawag, ngunit huli na ang lahat. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Sofia? Napasigaw ako. Hindi alintana ang presensya ni Arturo at ng abogado. Tumulo ang mga butil ng pawis sa aking habang pilit kong hinahanap ang boses ng aking anak sa background. Tomas! Parang awa mo na, huwag mong sasaktan ang sarili mong anak. Tumawa muli si Thomas, mas malamig at mas walang awa kaysa kanina. Nasa mabuting kamay ang iyong anak, Rosa. Natutulo siya ngayon sa isang lugar na hindi mo kailanman maisip. Alam ko ang plano mo. Alam kong naghahanap kang paraan upang baliktarin ang sitwasyon. Ngunit makinig ka ng mabuti. Asawa ko. Kung hindi ka susuko sa mga pulis ay babalik dito sa probinsya bukas bago lumubo ang araw, hindi ko masisiguro kung makikita mo pa ng buhay ang iyong pinakamamahal na si Sofia. Nabitawan ko ang telepono, tumama ito sa sahi na gawa sa kahoy, lumikha ng isang mahinang kalabo na tila bumasa sa lahat ng paasa ko sa buhay. Nanigas ang aking matuhot at dahan-dahan akong napabaksa sa silya. Parang hinihigop ang lahat ng hangin sa loob ng maliit na opisina ni Abogado Manuel. Ang halakha ni Tomas ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, pumupuni sa aking kaluluwa, hawak nila ang aking anak. Ang aking Sofia ang kaysa isang natitirang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ano ang nangyari, Rosa? Nag-alalang tanong ni Arturo habang mabilis na pinulot ang telepono mula sa sahi. Namumutla ang kanyang mukha nang makita niya ang labis na panginginig ng aking buong katawan. Hawak nila si Sofia, humihikbi kong sagot. Ang aking boses ay halos isang paos na bulong na lamang. Kinuha ni Thomas ang aking anak. Pinababantaan niya ako na kung hindi ako susuko sa maalaga ng batas at babalik sa probinsya bukas bago lumubo ang araw. Baka hindi ko na muling makita ng buhay si Sofia. Kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko ng issue ko ang sarili ko.
Handa akong mabulok sa bilangguan huwa lamang nilang saktan ang anak ko. Napatayo ako at mabilis na kinuha ang aking maliit na bag, handa nang tumakbo palabas ng opisina upang hanapin ang pinakamabilis na sasakyan pabalik sa aming bayan. Ngunit isang matigas na kamay ang pumigil sa aking braso. Si Abogado Manuel. Huwa kang makpadalos-dalos, Aling Rosa, seryosong sabi ng abogado. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata na bibigay ng isang tahimik na kapangyarihan upang kumalma ako. Kung babalik ka ron na walang laban at isusuko mo ang iyong sarili, makukulong ka nga. Ngunit sa tingin mo ba ay palalayain nila si Sofia? Nakita na ni Sofia ang nga peking dokumento. Nalaman na niya ang kanilang masamang plano. Siya ay isang malaking banta sa kalayaan nina Thomas at Elena. Kung nasa loop kang rehas, wala kang magagawa upang protektahan siya. Mas lalo mo lamang ibibigay sa kanila ang pagkakataon na patahimikin kayong dalawa. Ngunit ano ang gagawin ko? Umiyak kong tanong habang nakakapit sa gilid ng mesa. Ang anak ko ang pinag-usapan natin dito. Hindi ko mapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pagtakas ko. Upo tayo at mapaplano, mahinahong utos ni Abogado Manuel. Pinaupo niya ako muli, hindi tayo susuko sa kanilang mga alituntunin. Gagamitin natin ang batas, ngunit gagamitin din natin ang pagkataong ito upang hulihin sila sa kanilang sariling bita. Mayroon ako matalik na kaibigan sa kawanihan ng investigasyon na nakadestino sa inyong lalawigan. Isa siyang matapat at matapang na opisyal na hindi nasisilaw sa prani Elena. Tatawagan ko siya ngayon din. Aayusin natin ang isang patibong. Sa loob ngang sumunod na 2 oras, masyusing binalangkas ni Abogado Manuel at ang kanyang kaibigang opisyal ang aming gagawin. Habang nakikinig ako sa kanilang usapan sa telepono, unti-unting napalitan ang aking takot ng isang naiinit na tapang. Handa akong gawin ang lahat kahit itayo ko pang sarili kong buhay. May litas lamang ang aking anak ay makuha ang hustisyang ipinakay sa akin sa loob ng 30 taon na pasirin si Arturo na sumama sa akin. Hindi kita iwan sa laban na ito, Rosa, sabi niya habang tinatapi ang aking balikat. Masyadong mahaba na ang panahon ng paabuso ng gataong iyan. Panahon na upang putulin ang kanilang sungay. Umalis kami sa Maynila bago pa man sumikat ang araw. Sumakay kami sa isang inarkilang sasakyan kasama si Abogado Manuel at 2 pinakakatiwalaang tauhan. Ang biyahe pabalik sa probinsya ay tila isang mahabang pagdurusa. Walang sinuman ang nasasalita sa loob ng sasakyan. Nakatingin lamang ako sa bintana, pinakmamasdan ang madilim na kalangitan at ang mabukit na natatakpan ng manipis na hamok. Tahimik akong nadarasal sa pong may kapal na balutin ng kaligtasan si Sofia. Naisip ko ang malungkot na mukha ng aking anak nung iniwan ko siya sa simbahan. Kung alam ko lamang nasusundan siyang kanya ama, hindi ko sana siya hinayaang umalis maisa. Na makarating kami sa aming lalawigan, hindi kami dumiretso sa aming bayan. Huminto kami sa isang lumang gusaling ang kawanihan kung saan naghihintay ang kaibigan ni Abogado Manuel, si Kapitan Ramos. Isa siyang matipunong lalaki na may seryosong mukha at matatalim na mata. Ipinaliwanag niya sa amin na napaalaman nilang hawa ni Thomas si Sofia sa isang lumang bahay-imbakan sa gilid ng palayan, isang lupain na paari ng pamilya ni Elena. Hindi nila dinala si Sofia sa pangunahing bahay upang hindi makita ng mga kasambahay at ng mga kapitbahay. Ito ang gagawin natin, Ginang Rosa, paliwanag ni Kapitan Ramos habang inilalata ang isang mapa ng lugar sa ibabaw ng mesa. Hinihintay ka ni Thomas na dumating bago lumubo ang araw. Pupunta ka sa lumang bahay-imbakan na iyon ng maisa. Kami ay nakawesto na ng palihim sa paligid ng lugar bago ka pa dumating. May isusok kang isang maliit na kagamitang pangrekod sa ilalim ng iyong damit upang marinig namin ang lahat ng inyong pausapan. Kailangan mong paaminin si Thomas na siya ang pumeke sa iyong pirma at na ginagamit niya si Sofia upang takutin ka. Sa sandaling aminin niya iyon, papasok kami at arestuhin sila. Ngunit paano kung saktan nila si Sofia kapag nakita nila ako? Nangingini kong tanong.
Hindi nila iyon gagawin habang hindi ka pa nakakapirma sa nga dada na dokumentong inihanda nila, sagot ni Abogado Manuel. Nais nilang lumagda ka sa isang paamin na ikaw anak-anak ka ng pera at nakbenta ng lupa bago kanila isuko sa mga peking pulis na binayaran nila. Gamitin mo iyon upang patagalin ang oras. Pumaya ako. Kinabit nila ang isang maliit na kagamitan sa ngang aking blusa. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking nga balikat. Wala na itong atrasan. Pagsapit ng hapon habang ang araw ay kulay, kahel at dahan-dahang lumulubo sa likod ng nga bundok, naglakad ako sa maputi na daan patungo sa lumang bahay imbakan. Umihip ang malamig na hangin na dadala na amoy ng tuyong dahon at alikabok. Ang bahay imbakan ay gawas sa luma at kinakalawang na yero. Nakabukas ng bahagya ang malaking pinto nito. Huminga ako ng napakalalim. Inisip ko ang mukha ng aking anak, ang kanyang nga ngiti, ang kanyang nga luha. Siya ang aking lakas. Pumasok ako sa loob, madilim ang paligid at tanging ang nga sina ng papalubo na araw mula sa nga butas ng yero ang nabibigay ng liwanag sa gitna ng maluwang na espasyo. Nakita ko si Tomas. Nakapo siya sa isang kahoy na silya, nakadakwatro at may hawak na nagbabagang sigarilyo. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Tia Elena, nakahalukip-kip at may pamilya na mapanghusgang ngiti sa kanyang labi. Mabuti naman at naisip mong bumalik, matandang hukluban, pang-iinsulto ni Tia Elena habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin? Ikaw ay ginawa lamang upang magsilbi sa pamilyang ito. Kung saan ka naksimula, doon ka rin maktatapos sa ilalim na amang makapa. Hindi ko siya pinansin. Itinuon ko ang aking mamata kay Tomas, ang lalaking sumira sa aking pagkatao. Nasaan ang anak ko? Matigas kong tanong, ang aking boses ay hindi kakikitaan ng anumang panginginig o takot. Ipakita mo sa akin si Sofia. Tumawa si Tomas, huwag kang madali, Rose. Buhay ang iyong pinagkamamahal na anak, naroon siya sa loob ng maliit na sili sa likuran. Walang galos. Kahit na buong gabi siyang umiyak at tinatawag ang pangalan mo. Ngunit bago mo siya makita, may kailangan ka munang gawin. Inihagis niya ang isang folder ng mga papel sa ibabaw ng isang lumang mesa sa kanyang harapan. Pirmahan mo iyan. Isang sinumpaang salaysay na inaako mo ang lahat ng mga inisyong teke at ang pagbebenta ng lupa. Sa sandaling mapirmahan mo iyan, papayagan ko kayong dalawa na umalis at hindi na namin kayo guguluhin. Umabante ako at tiningnan ang nga papel. Naramdaman ko ang labis na panggigigil, ngunit kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang aking sarili. Bakit ko akuin ang kasalanan kayo ang gumawa? Malamig kong tanong. Paano mo nakuhang ibenta ang kapirasong lupa ng aking mamagulang na kaisa-isang ala-alang naiwan sa akin? Tumayo si Tomas, bakas ang labis na pagmamayabang sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin hanggang sa maamoy ko ang hininga niyang amoy alak at tabako. Dahil wala kang alam, Rosa. Wala kang silbi kundi ang magugas kong plato at maglaba. Ako ang napapagwa sa negosyo. Ako ang naghahanap ng paraan upang yumaman tayo. Kailangan ko ang pera upang palaguin ang aking nga plano at ang lupang iyon ay nakatanggal lamang. Ang nga utang sa bangko, para iyon sa akin. Ginaya ko ang pirma mo, binayaran ko ang nga tao sa munisipyo at sa bangko upang palusutin ang lahat. Ginamit ko ang pangalan mo dahil kapag pumalpa ang negosyo gaya ang nangyari ngayon, hindi ako ang hahabulin nila kundi ikaw. Walang maniniwala sa isang asawang ignorante. Nalaki ang aking mga mata hindi dahil sa gulat sa kanyang inamin, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking nasa harap ko. Ginawa mo iyon sa sarili mong asawa? At ngayon, ginagamit mo ang sarili mong anak upang takasan ang kulungan? Anak? Sumingi si Tia Elena ng may kasamang malakas na tawa. Wala kaming pakialam sa batang iyan. Nakuha niya ang katigasan ng ulo mo. Kung kailangang makulong kayong dalawa upang malinis ang pangalan ng kapatid ko, gagawin namin. Kaya huwa ka ng matigas, Rose.
Pirmahan mo na iyan bago pa maubos ang aming pasensya at baka kung ano pa ang mangyari kay Sofia doon sa loop. Ang nga salitang iyon ay sapat na narinig ang kagamitan ang lahat, ang pag-amin sa pandaraya, ang pag-amin sa pamamaking ang pirma at ang pananakot na saktan si Sofia. Tumingin ako kay Thomas ng may awa sa kanyang may tim na kaluluwa. Hindi ko pipirmahan ang kasinungalingang ito, Thomas, at hindi na ako ang dating Rosa na yuyukosam nga utos mo. Amang sasampalin ako ni Thomas sa labis na galit nang biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto ngang bahay imbakan. Pumasok ang masina ng ilaw mula sa masasaya ng maalaga ng batas. Mabilis na kumpulan sa loop ang maarmadong opisyal sa pangunguna ni Kapitan Ramos at Abogado Manuel. Walang kikilos. Kayo ay inaaresto sa salampa dukot pananakot at pamameke ng mapampublikong dokumento. Malakas na sigaw ni Kapitan Ramos, nakatuto ang kanilang nga sandata kina Thomas at Elena. Napaatras si Thomas, namumutla at nanginginig ang buong katawan. Anong ibig sabihin nito? Wala kayong ebidensya laban sa amin. Narinig namin ang lahat ng inyong pinausapan, Thomas. Matapang kong sabi habang itinuturo ang kagamitang nakatago sa aking damit. Nahulo kayo sa sarili ninyong patibong. Mabilis na pinusasan ng mga pulis ang napupumiglas na si Tia Elena at ang natulalang si Thomas. Hindi ko na sila pinansin. Tumakbo ako patungo sa maliit na sili sa likuran. Sinirang isang opisyal ang kandado at pumasok ako. Doon sa isang madilim na sulok, nakatali ang kamay e ang aking anak na si Sofia. May piring ang kanyang bibi at umiyak siya. Sofia! Anak ko, sigaw ko habang mabilis na inalis ang matali at piring. Niyakap ko siya ng napakahipit. Ibinuhos ang lahat ng luhang naipon sa aking mga mata. Ina! Akala ko hindi na kita makikita. Humagulgol si Sofia habang nakabaon ang kanyang muha sa aking balikat. Wala na anak, ligtas na tayo. Paulit-ulit kong bulong sa kanya. Kinaumagahan, sinamahan kami ng maalaga ng batas pabalik sa malaking bahay ng pamilya ni Thomas. Dala ang isang utos mula sa hukuman, pumunta kami sa lumang silit tulugan. Sa tulong ni Sofia, inangat namin ang masahit na tabla sa ilalim ng kama. Naroon nababalot ng alikabo ang isang maliit na kahoy na kahon. Binuksan ko ito at inilabas ang aking lumang katibayan sa pakboto at ang unang siping ng aming kasal. Ang aking tunay at pang-injinig na pirma ay naroon nananatiling buhay. Ibinigay ko ito kay Abogado Manuel bilang opisyal na katibayan. Gumuho ang lahat ng kasinungalingan nina Thomas at Elena. Ang magkapekang titulo at seka ay ibinalik sa kanilang pangalan at sila ay inilipat sa malaking piitan sa Maynila upang harapin ang patong-patong na kaso. Lumipas ang isang taon, maraming nabago. Hindi na ako bumalik sa malaking bahay na iyon. Ibinenta ko ang bahaging ari-arian na naipanalo namin sa korte at ginamit ko ang pera upang bumiling isang maliit at tahimik na bahay sa gilid na Maynila. Napatayo ako ng isa maliit na karinderya sa harap nito at pinangalanan itong karinderya ni Rosa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagluluto upang maksilbi sa taong walang utang na loob. Nagluluto ako upang mabuhay ng marangal. Ang manakangiting mukha ng aking masuki tuwing natitikman nila ang aking sabaw at sarsa ang nabibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Si Sofia ay nakahanap ng magandang trabaho at kasama ko sa bahay. Si Arturo ay madalas bumisita at tinutulungan ako sa pamamalengka araw-araw. Naging matali na makaibigan kaming dalawa, nababahaginan ng mga kwento at tawanan sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Muling nakaroon ng kulay at pag-asa ang aking mundo. Nakilala ko muli ang sarili ko. Naging isang malakas, malaya at matapang na babae. Malayong-malayo sa aninong nakakulong nun sa kusina. Isang hapon, habang napupunas ako nga mga mesa sa karinderya, dumating ang kartero at nakabot ng isang puting sobre. Nakapangalan ito sa akin. Dahan-dahan kong pinunasan ang aking makamay at kinuha ang liham. Nang taknan ko ang selyo at kung saan ito nakmula, nalamak ang aking makakamay, halang ito sa pambansang pitan. Mula kay Tomas,
Matagal na panahon na simula ng huli ko siyang makita na nakaposas at puno ng takot. Wala kaming anumang naging ugnayan simula noon. Dahan-dahan kong pinuni ang gilid ng sobra. Inilabas ko ang isang luko na piraso ng papel. May isang maikling mensahe na nakasulat gamit ang nanginginig at magulong sulat kamay. Tinitigan ko ang masalita at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Habang binabasa ko ang liham sa gitnang katahimikan ng hapon, isang malaking katanungan ang bumalo sa aking isipan na iwan ng isang kakaibang pakiramdam ng kaba at paasa. Tuluyan na nga bang tapos ang madilim na kabanata ng aking nakaraan o ito ba ang hudyat ng isa na namang lihim na naghihintay na mabunyak?